na nagsala sila ng Maghrib. So ganitong nangyari, lumipat sila ng Musdalipa. So going to Musdalipa, yun na yung 10th night ng Dhul Hijjah, night of 10. Di ba? Kasi lagi nauna yung gabi. So mangyayari yan, yung mga Hujjaj, kung kasama ka sa Hajj, lilipat ka ng from Arafah, pupunta ka ng Musdalipa. Another place uli ito. Musdalipa. So what you do in Musdalipa? Yan o, sabi ni Jaber, when they reach Musdalipa, okay, doon niya ginawa yung Maghrib tsaka Isya with one adhan and two immediate ikama. Yung madidinig niya, gumawa ng adhan, isang adhan, tapos pagdating sa Musdalipa, kahit na anong oras ka dumating, kasi ang layo ng Arafah papuntang Musdalipa, anong sinabi ko sa inyo before? Ano yung pagitan? Di ba border? Pinakita ko sa inyo yung border, di ba? Arafah starts here, Mina starts here. Yung kabila lang ng border. Kumbaga, ang layo ng Arafah sa Musdalipa is less than, doon sa place of gathering is less than 2 or 3 kilometers. Pero mind you, brothers and sisters, ang biyahe from Arafah to Musdalipa inaabot ng 3 hanggang 4 na oras. By bus o by walk. Sa dami ng tao. So kung aalis ka sa Arafah ng paglubog ng araw, which we suppose 7 o'clock, bibilang ka ng 2 o 3 oras biyahe sa Musdalipa, dadating ka sa Musdalipa ng 7, 8, 9, mga 10. So doon gagawa ka ngayon ng Salatul Maghrib at saka Salatul Isya, shorten and combine. Shorten and combine. Ang tanong, paano yung shorten and combine sa Musdalipa ng Maghrib at Isya? Ilang raka? Sinong gusto sumagot? Si Roldan, hindi na pwede. Tumali na. Meron ka ng regalo. Papadala lang namin. Sister Maria Amina. Sister, sino ba nauna? Maria Cristina. Maria Cristina. Sina? Okay. Maria Cristina, ano po ang sagot? Paki-unmute yung speaker. Baka nakamute. Ate Sara, unmute mo. Talata raka po ng Maghrib at saka 2 raka ng Isya po. Masyaallah. Pakilista si Sister Maria, natatanggap siya ng regalo. So doon ginawa, ang fifth issue, ginawa doon ng mga Hujjaj. Pagkatapos ng unang adan, masyaallah, nag-aaral talaga itong mga sisters na ito. Pagkatapos ng adan, isang adan, tatawag ng ikama, gagawa sila ng Maghrib, which is talata 3 raka, kasi hindi nasushorten ang Maghrib. And then, pagkatapos nung gagawa ng another ikama, and then gagawa sila ng Isya, 2 raka shorten. Kaya yung Maghrib at Isya, gagawin nila sa Musdalipa, shorten and combine. Yun yung fifth issue niya. Yun yung ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So dito, nire-review ko rin kayo sa inyong curriculum, right? Alhamdulillah. Tapos sabi doon, pagdating mo sa Musdalipa, nakita mo yan, nagsasala sila doon. Nakikita mo dyan, ayan yung border, oh. Ayan, makikita mo, lahat ng tao sa Arafah, kung 3 milyon man sila, lilipat sila ngayon dyan sa Musdalipa. Ayan, nakikita mo yung Musdalipa. Sabi nga ng mga nagkakapaliwanag dyan, ang Musdalipa is like a sea of people. Karagatan ng mga tao on that night. Kasi kung 3 milyon yung nasa Arafah, lilipat sila ngayon sa Musdalipa. Walang pwesto dyan. Wala kang tutulugan dyan, kundi yung kung saan ka nakapwesto, doon lang. Okay? Wala kang iikutan yan. Sabi ko, kung face to face nga tayo, sasabihin ko pa sa inyo na ang mahirap diyan yung pagpunta sa banyo. Kasi 3 milyon yan. Just imagine, hindi naman 3 milyon ang banyo diyan. Kaya kung pumipila ka sa banyo diyan, okay? Exercise mo yung saber. At kung maligaw ka diyan, naligaw ka na talaga diyan. Okay? Nakita niyo yung tao, ayan, oh. Yan sa Musdalipa. Ayun yung border, oh. Musdalipa, yung kabila niyan, Arafah starts here. Yan lang, kung saan ka na pwesto, yan, doon ka, kung saan ka tumigil, doon ka. Diyan ka magpapalipas ng gabi. Okay? Worshipping Allah subhanahu wa ta'ala. So lahat yan. Wala diyang mayaman, wala diyang mahirap. Okay? Okay. Pare-parehas lang yan, isang damit niyan. At lahat yan, nananalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat yan, alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala.
Diyan yung makikita ang equality, diyan makikita ang brotherhood. Ang panalangin ko inshallah na ma-experience nyo ang Hajj, bawat isa sa inyo. Masarap mag-Hajj, worshiping Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Ano yung proof na ang pag-stay sa Musdalipa, sabi sa Quran, ang ebidensya niyan sa Quran, sabi sa Quran sa Suratul Baqarah, aya number 190, sabi niya, Laisa alaykum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum. Sabi doon, there is no sin on you if you seek the bounty of your Lord. Okay? Then when you leave Arafah, sabi niya, Faida abadtum min Arafah, when you leave Arafah, remember Allah subhanahu wa ta'ala, okay? In Al-Mashar Al-Haram. Kasi yung Mashar Al-Haram, nasa Musdalipa yan. Okay? Yan yung lugar na malapit na kung saan, kung nabasa niyo na yung istorya ni Abraha, yung gustong sumira sa Makkah, sa Kaaba, malapit dyan sa lugar na yan. Okay? Alhamdulillah. So, yan yung dalil. Makikita niyo yan, lahat ng tao nandyan. Kung paano sila nagkasya dyan, maliit lang yan. Allahu alam. At ito pa ang isang favor ng Allah subhanahu wa ta'ala. Most of the Arafah day, okay, o Musdalipa day, mainit ang araw, summer. Pero pag dumadating yung Arafah day, nagbibigay ng shower ang Allah subhanahu wa ta'ala, rain on that particular place only. So sino nagpapadala ng ulan? Ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi sabi doon, ang ulan ay isa sa mga palatandaan o sign ng Allah subhanahu wa ta'ala. One of the sign of Allah subhanahu wa ta'ala, that He is the creator, yung ulan. Kasi sabi niya, maansal na minasama, min al-sama. Nagpapadala siya ng ulan, magmula sa kalangitan. At tanong mo, nakakita na kayo ng ulan, di ba? Mga kapatid. For sure, nakakakita na kayo ng ulan. Isa yan sa palatandaan ng Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang nagpapadala niyan. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, tingnan mo yung ganda ng Quran. Sabi niya, ako ang Allah. Ako ang nagpapadala ng ulan magmula sa kalangitan, mapunta sa kalupaan. Lahat kayo nakakita ng ulan. Nakakita na ba kayo ng ulan na galing sa kalupaan? Sabi niya, galing sa kalangitan eh. Tama sabi niya. Nagpadala daw siya ng ulan na galing sa kalangitan. Kaya wala kayong nakikitang ulan na galing sa kalupaan. Galing yan sa kalangitan. Subhanallah. At sabi niya, at pag yung ulan na yan, bumagsak sa kalupaan, sa mga patay na lupa, nabubuhay yung mga puno, yung mga halaman, at sa isang klaseng tubig na yan, klase ng tubig ng ulan, mamumunga yung mga puno para inyong kainin. At isa sa mga pabor ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa isang klaseng tubig na yan, mamumunga ang puno na mayroong kulay pula, mayroong kulay dilaw, may kulay itim, may kulay brown, may kulay, kung ano-anong kulay. May lasang maasim, may lasang matamis, may ganyan-kanyang lasa. Sa isang klaseng ulan na ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. At walang pwedeng magbigay niyan kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. This is a favor from Allah subhanahu wa ta'ala. Then why you worship idol? Sabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala, bakit kayo sumasamba sa mga idols na hindi nila makikreate even apply? Hindi sila pwedeng mag-create ng even isang langaw. Subhanallah, isang langaw lang ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala na sample na hindi kaya i-create ng idols na sinasamba nyo, yung mga rebulton sinasamba nyo. At kung medyo magalaw ang pag-iisip mo, humuli ka ng langaw, silipin mo sa microscope, makikita mo kung gaano I cannot explain kung paano structure ng langaw. No one can ever imagine na gano'n ang structure niya. Ang dami-dami niyang antena. Puro lahat. Anyway, hindi yan ang subject natin. I'm just reminding you that dapat ang sinasamba nyo, the one who created. So, pagdating sa Musdalipa, the pilgrims, yung ibang pilgrim, nag-iipon dyan ng bato. Yung 7 bato. Tandaan niyo yung istorya ni Ibrahim, na binabato niya yung si Shaitan, napapatayin niya si Ismael. Diyan, gagawin nila dyan, iipon sila ng 7 bato, okay? Yung maliliit na bato, sila kayo ng chickpea, para ipabato doon sa Jamarat, commemorating yung sacrifice ni Prophet Ibrahim. Yung kinuwento ko sa inyo on the earlier part nitong lecture na ito. So, nakita niyo siya, diyan sila matutulog. Diyan lahat siya matutulog. Ang sapin lang nila yung anong dala nilang sadyada. Okay? Hindi yan 3-star hotel, walang 3-star hotel, walang 5-star hotel. Okay? Ang makikita mo diyan, all-star. All-star.
Daigang 5-star, all-star. Pag higa mong ganyan, makikita mo, sabi mo, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Sabi doon, nakikita mo, sabi, inna fi khalqis samawati wal ard. Katotohanan sa pagkakalalang ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kalangitan at ng kalupaan ay sa patunay na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay creator. Sign of Allah subhanahu wa ta'ala. Ang nakakaintindi lamang wa ulul albab, yung mga taong may kaisipan, may tamang kaisipan. Kaya pag higa mo diyan, ang makikita mo sa kalangitan mga bituin. Subhanallah. Ito yung mga nilalang ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi pwedeng lalangin ng mga sinasamba mong aribulto. Nakita mo? Subhanallah. Another sign of Allah subhanahu wa ta'ala. So, mag-i-stay sila doon hanggang dumating yung umaga. Pero meron din pinapayagan. Sino? Bakit? Gaano kaaga? At kumpleto ba yung kanilang hajj pagka umalis sila ng maaga? So meron pinapayagan. Sabi doon, pinayagan ng Propeta Muhammad SAW kasama si Umar na ihatid yung mga mahihina, mga weak, yung mga pamilya, okay? Na maaga silang umalis ng Musdalipa para pumunta ng Mina. Yun lang ang pinayagan. Pero kung malakas ka, kailangan manatili ka sa Musdalipa. This is a fake issue. Okay? Kailangan manatili ka doon to complete yung pag-hajj. So pagdating mo sa umaga, ang makikita mo ngayon yung takbir. Sumikat na yung araw, pasikat ang araw sa umaga. Tapos na yung sirecite mo ng talbiya. Ang sabi mo ngayon, takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tawhid ar-rububiyyah na naman. You are praising Allah subhanahu wa ta'ala on that morning. Again, you are praising Allah subhanahu wa ta'ala. You are worshiping Allah subhanahu wa ta'ala. You are reminded by Allah subhanahu wa ta'ala. Diba? Subhanallah. Yan, mangyayari yan sa umaga. Wala kang madidinig sa lugar na yun, kundi yung takbir. Hanggang dumating ka ng Mina. Di ba yung, tatandaan niyo yung, nung papatayin na, i-slaughter na ni Prophet Ibrahim, yung kanyang anak na si Ismael, no, gigilitan na yung kanyang liig. Nung dumating yung ram to replace Ismael, anong sabi nung may dala yung anghel? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, hawak-hawak niya yung ram. Tapos sinagot siya ng Ibrahim, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yun yung istorya niya. So you will commemorate it. Okay? Nakita niyo yung sabi nga, yung istorya nung panahon ng unang panahon, nasa Islam. Wala sa ibang religion, sinasabing peking religion. Nasa Islam. Kaya hindi ka nagkamali ng pagpasok ng Islam. So anong gagawin mo sa umaga na yon? Again, you raise your hand to Allah subhanahu wa ta'ala, supplicating to Allah subhanahu wa ta'ala, reciting all the praise to Allah subhanahu wa ta'ala, all the dhikr to Allah subhanahu wa ta'ala, all the dua to Allah subhanahu wa ta'ala. Diba? Alhamdulillah. Sorry. So diyan, makikita nyo, sabi niya, sabi ni Ibn Abbas, isa sa kasama niya, Tawfiq, in the morning of the day of Al-Aqaba, yung araw na yon, ang pangalan, ang tawag, day of Al-Aqaba. Okay? Yung nakaraang araw ang tawag, day of Arafah. Ito Al-Aqaba. Sabi ng Propeta Sallam, ipulot mo ako ng maliliit na bato. Okay? As large as the chickpea, yung silalaki ng mga, ano ibig sabihin ng chickpea, yung maliit na, na bato. Hindi bato. Okay? Hindi bato. Akala kasi ng iba, yung babatohin nila si Shaitan talaga nandoon. Hindi, ganun lang. Nakikita niyo yung bato, chickpea size, garbanzos. Ang ibig sabihin ng chickpea, garbanzos. Kasi yung iba, ang binabato, ang pinagamit nilang pambato, malalaking bato, mga tsinelas, mga payong, kung kulang na lang, ibato asawa nila eh. Ala nila, si Satanas talaga yung nandun, hindi si Satanas ang nandun. Baka ikaw ang si Satanas ang nandun, kapag hindi mo sinunod ang Propeta Muhammad. Okay? Kaya, ang bilin dyan ng Propeta Muhammad, kayong mga, ayuhan na, huwag kayong magiging excessive sa inyong relihiyon. Sa baba, huwag kayong sobra sa inyong relihiyon. Kasi yung mga naunang tao nasira dahil sa kasobrahan nila sa relihiyon. Ang mukha ng mga people of the book, ang pagsamba, magmula sa pinto ng simbahan hanggang dumating ng simbahan, naglalakad ng paluhod. Walang propeta ang gumawa ng ganon. Pagkamahal na araw, nagsusugat ng likod. Walang propeta ang gumawa ng ganon.
Okay? Nag-aalay ng mga bulaklak pagkain sa idolo. Walang propetang gumawa ng ganon. Yun ay kasobrahan sa reliyon. Yun ay bida sa reliyon. Yun ay kabaguan sa reliyon. Hindi yung tinatanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ano lang ang sinabi ng propeta Muhammad sallallahu, kung ano lang ginawa ng mga propeta, ilang ang gagawin ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala nang iba. Subhanallah. Tapos sabi niya, pagkatapos mo ang dasal, ang gagawin doon, magdadasal sila ng Fajr prayer. Pagkatapos ng Fajr prayer, pumunta sila ng Mina. Yung Mina, ito yung lugar na kung saan doon isasacrifice ni Ibrahim yung kanyang anak na si Ismail. So it will be a day, 10th Dhul Hijjah na. Ang madidinig ang takbir, ang gagawin mo doon, babatuhin mo kukumin mo yung pagbato ng Saitan, yung Jamarat, Jamarat al-Aqaba, magpapakalbo yung mga lalaki, mag-aarob ka ng sacrifice. So ang gagawin mo dito, pag-alis mo sa Musdalipa, lilipat ang mga tao sa mga Hudjat sa Musdalipa, dala-dala nila yung 7 bato, okay, 7 bato, babatohin nila yung stone doon na resembling Satan. Yung araw yun, nakita nyo, yung santori na yun, it resembles Satan. Hindi yun si Satan. Okay? It only resembles Satan. Okay? Kasi yung iba, akala nila si Satan yun, kaya kung bumato sila. Ngayon nakita mo, malalaki na. Kasi nagkakaroon ng stampede nun. Ayan na sila ngayon, malalaki na. Lumaki na si Satan, di ba? Ayan, malaki na. So bawat bato, sabi niya, Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Kailangan yung bato pumasok doon sa basin, ayun, sa loob na yun. Commemorating na kung saan, nung dadalhin na ni Prophet Ibrahim, si Ismail, sa slaughter place, sa Mina, okay, sinasalubog siya ni Satan. Sabi ni Satan, no, huwag mong gawin yan. Maawa ka sa anak mo kung ano sinasabi niya. So ginagawa ni Ibrahim, binato niya si Satan. Para to dispel yung waswas ni Satan. Kasi ang gusto ni Satan, that Ibrahim disobey Allah subhanahu wa ta'ala. So dito, i-commemorate natin yan. Alhamdulillah. So, pagkatapos doon, nakita nyo, ayun nung araw. Nung pagkapanahon na namin, nung bata pa ako, ganyan ng Shaitan. Jamarat al-Aqaba ang tawag dyan. Yung big Jamarat. Ngayon, malaki na siya. Ayan, kasi nabing stupid. Ayan, gusto nyo Shaitan, ayan, pinalaki na. As you like. Pag hindi ka pa tumama dyan, banal na. So makikita mo dyan, throwing the pebbles, nakita mo, siya galit na galit. Ayun, Kaya sabi ng Propeta Salam, be calm, be calm. Ang with patience. Kailangan lang yung bato mo pumasok doon sa lugar na yun. Lahat ng mga tao na yan, bumabato yan doon. May 7 bato. Kasi 7 beses siyang binato ni Ismail, yung lugar niya, si Shaitan. Hindi ganyang kalaking batas dahil sa galit. Hindi ganyan. Dapat kalmado ka lang ganyan. Okay? Sa Mina na yan. Okay? From Arafah to Musdalifa to Mina. Nakita niyo how the Hujjaj travel? Galing ka ng Jeddah or whatever country you are, pumunta ka ng Makkah, pumunta ka ng Mina sa tent. Pag Mina, pupunta ka ng Arafah. From Arafah, pupunta ka ng Musdalifa. From Musdalifa, pupunta ka ng Mina. Nakita niyo why it is required physically fit? Wala kang tinutuluyan doon kung saan ka lang abutin. Wala kang bahay doon, walang hotel doon. Kaya kailangan malakas ka. Ang ano mo lang doon, ang sandata mo doon, weapon mo doon is to worship Allah subhanahu wa ta'ala. To get reward from Allah subhanahu wa ta'ala. To enter Jannah. So pagdating niya, makita mo. Ayan yung mga actual na nangyayari doon. Kung grupo ka ng JDC, may masulang bandera, ayan, para hindi ka maligaw. Pero dahil mga pasaway, naliligaw pa rin. Sa dami niya. Nakita nyo kung gaano karaming tao? Kaya hindi pinapayagan doon yung babaeng walang maharam. Yan ang dahilan. Sino magpo-protect sa iyo dyan? Wala kang maharam. Pinapakita ko sa inyo yung actual footage na nangyayari doon. Nakita nyo, walang pwesto yan. Whole day and night, ganyan. Hindi madali ang Hajj. But napakasarap mag-Hajj. Nakita nyo paano sila bumato? Nakita nyo yung, ayan. Alhamdulillah. At saka yung background, yung takbir. Pagkatapos mo bumato dyan, pumunta ka dun sa bandang kanan, okay? Facing the Qibla sa harang, mananalangin ka sa Allah subhanahu wa ta'ala. So kung ikaw ang babato dyan, anong panalangin bibigay mo, di ba? Kung ako bumato, panalangin ko, kung ako'y nanluloko, binabato, hindi na ako manluloko. Kung ako'y involved sa yung sarili, hindi na ako mag-involve sa mga patubuan.
Kung ako isang babae na ini-expose ko ang aking mukha sa Facebook, hindi ko na i-expose ang mukha ko sa Facebook. Kung ako isang babae na sobrang daldal o sobrang, excuse my language, sobrang bilis ng kanyang dila, okay? Babatuhin ko, hindi na, iwasan ko na yung ganyan. To gain the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. Yan, nakita niyo sila? Alhamdulillah. Nakita niyo kung paano protektahan ng mga babae, yung mga babae ng mga lalaki, nakapaligid sila. So, kailangan mo yung maharam. Yan, no? Subhanallah, nakita mo? Subhanallah. Ha? La ilaha illallah. Subhanallah. Subhanallah, may Allah kasi power of ibadah. Subhanallah. Daya yan ang papunta. Wala kang makikita yan the whole day kundi yan. Why they are doing it? For the purpose of worshiping Allah subhanahu wa ta'ala. For the purpose of knowing Allah subhanahu wa ta'ala. Asking Allah subhanahu wa ta'ala to save them from hellfire. Ganon din tayo. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to save us from hellfire. Sa bahay natin. Wala tayong gagawin sa araw na yan kundi manalangin. Sila sa araw pa, tayo sa bahay. At dagdag doon, fasting tayo. Ang fasting sa araw ng Arafah is forgiveness of sins of the 1 year, previous year and the coming year. Yung magpa-fasting sa Arafah, ang reward is papakatawarin yung kasalanan na nagawa mo nung nakaraang taon at saka yung kasalanan magagawa mo sa darating na taon. Tingnan nyo. Subhanallah. Isa lang, kung hindi man kayo makarating ng Hajj, nakita nyo at least kung ano yung nangyayari sa on that place sa Hajj. Tayo. Pagdating dyan, ay nang mag-move. Ang nangyari, pagkatapos niyan, doon sa mga naggagawa ng tamato, saka kiran, mag-slaughter sila ng hayop. Kambing, tupa, baka o kamelyo. Walang manok. Okay? Kambing, tupa, baka o kamelyo. At mga bata, walang diferensyang mga kambing na 6 months old, mga ganyan. Yan ang pag-slaughter. You have to sacrifice it to Allah subhanahu wa ta'ala. Commemorating yung sacrifice na gagawin ni Ibrahim sa kanyang anak na si Ismail. Di ba? I-slaughter niya. So instead of Ismail, tayo din gagawa tayo, slaughtering an animal for Allah subhanahu wa ta'ala. Yung karne ng animal, yung dugo ng animal did not reach Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi yan ang ano niyan is, it is a sign of ibadah. Yung pagsasacrifice mo. Okay? Inshallah. Although matagal ang explanation ng fiqh issue nito, so ay nagbibigay lang ako ng konting issues about fiqh. Kasi ibang subject yung matagal yun. Binagawa nga ni Dr. Rayo, 3 days, hindi pa natapos. Last night, last 2 days, I think Monday, Thursday pa natin, nag-explain siya ng fiqh. Hindi talaga detalyado. Mahabang issue, kaya nga ang Hajj is included sa ating curriculum. My advice is magbasa kayo ng tungkol sa Hajj for you to understand. Ang binigay ko sa inyo is pahapyaw lang ng fiqh at more on what is happening sa Hajj. So, each of us will experience it at least online. So, yan yung sinasabi doon. Yung hadi, ang tawag ng hadi. Pagkatapos mong bumato, pagkatapos mong mag-sacrifice, sa mga kalalakihan, magpapakalbo sila o shaving ng ulo, ng alsin yung buhok. Sa mga kababaihan, magugupit lamang sila ng an inch, shorter than an inch sa kanyang, sa ibaba ng kanila. Walang nagpapakalbong babae. Papuputo lang yung kanilang buhok. Walang sunan na nagpapakalbo yung babae. Sa mga kalalakihan lang yun. Sabi nga doon, kung gaano karami yung nawala mong buhok, ganun karami ang kapatawarang bibigay sa iyo. Kung sindami ng buhok ang kasalanan mo, ganun karami ang kasalanan, ang kapatawarang ibibigay sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. So yung natapos tayo sa hadi, sabi ko nga, yung hadi is for tamato and karan. Yung pagkatapos niyan, yung papakalbo. Ngayon, ang tanong, pwede bang mauna yung pakalbo, yung hadi, saka yung stone? Yes, sabi ng ibang scholars, pwede. Pwedeng, not according to what I presented. Pwedeng mauna yan. Depende kung gaano karaming tao, kung saan kayo makakaginhawa. Afterwards, kapag natapos na yung pilgrim mag-shave ng ulo, okay,
mag-cut ng hair, short hair, pagkatapos ng yung parang shaving, ay sabi sa Quran, with your head shaved and hair shortened, sabi sa Quran, yan ang dalil. So, malalabas ka ngayon sa state of ihram. Okay? Marirelease ka na ngayon. Okay? Nakita niyo dyan. Oh. Marirelease ka ngayon sa ihram, pagkatapos mo yung tatlo na yon, ang tawag dyan, pupunta ka ngayon sa Makkah, gagawa ka ng tawaf al-ifada, which is rukun. Kung babalik ka sa Makkah, gagawa ka ng tawaf. Yung nung tinatayo ni Prophet Ibrahim, yung Kaaba, di ba? Iniikot nila yon, habang tinayo na, gagawin mo din yun, yung tawaf. At gagawa ka ng sa'i for Hajj, which is wajib ng Hajj. Big issue yan. Tawaf al-ifada. Pagkatapos niyan, nakagawa ka na ng pagbato, nakagawa ka ng pag-sacrifice, naka-shorten ng hair, nakagawa ka ng ifada o sa'i for Hajj. Ayan yung sa Makkah. Kita niyo yung tao? Kung gaano karami yung tao kanina sa Arafah, sa Mina, Musdalifah, ngayon nasa Makkah na. Yan. Wala din pwesto yan. That was nung mga normal days, hindi ngayon. Hindi mangyayari ngayon yan kasi nga because of the current situation. Inshallah. Pagkatapos niyan, pagkatapos ng magawa yan, okay, babalik tayo ngayon sa Mina, yung tent, yung sa Mina na kung nandun sa yung tent natin. Yung araw ng tahalon na kung saan marirelease na tayo. Ibig sabihin na marirelease ka na, pwede ka na maggupit ng kuko, pwede ka na maglagay ng pabango, pwede ka na magpalit ng damit, okay? Hindi ka na nakaihiram, ano? Okay? Pwede ka nang gumamit ng sabong may amoy, pwede ka nang magsipilyo ng may amoy. Hindi lang pwede yung makipagtalik ka sa asawa mo. At sino pa naman makipagtalik sa asawa sa lugar na yan, di ba? So, mangyari niyan, yan tinatawag na Eid. Eid day na, yung day of sacrifice yan. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ang pinakamagandang araw na nilalang ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung day of sacrifice. So dito sa Jeddah, kung nasaan tayo, kung saan ka man, wala ka sa Baram, ito yung natawag na merong Eid prayer sa umaga. Okay? So pagkatapos, remind ko kayo, pagkatapos natin mag-fasting sa Arafah, I think it will fall on Monday or Sunday next week. Pagkatapos yung mag-fasting sa Arafah, kinabukasan Eid. So, kung meron kayong pagkakataon, pumunta kayo sa masjid, a big masjid with an open gatherings, be careful, exercising the protocol, umattend kayo ng Eid. Eid. Okay? Merong Eid prayer. Kasi ang isang Muslim, every hardship, merong Eid celebration. Di ba? Pagkatapos na Ramadan. Di ba? Nung pagkatapos na Ramadan, after ng Ramadan fasting, the following day, Eid. Bago yung celebration, magdadasal muna ang mga Muslim. Pinupuri na lang Allah subhanahu wa ta'ala, nagpapasalamat sila sa Allah subhanahu wa ta'ala, tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala, bago tayo mag-celebrate. Yung Eid after, ito tawag doon, Eid al-Adha, ngayong Hajj, bago tayo mag-celebrate, kasi ang pag sinabing Eid, you drink, you eat, you celebrate with your family, hindi yung pupunta ka sa kung saan para kung ano-anong gagawin. No. Worship pa rin yun. Gatherings of the believers. Okay? Pero bago yun, magdadasal tayo and mag-praise Allah subhanahu wa ta'ala, remember Allah subhanahu wa ta'ala, and we ask forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung gawa ng mga people of sirat, yung mga tao sirat, yung mga right path. Always Allah, put Allah subhanahu wa ta'ala always ahead. So dapat doon, ang natitira na lang sa atin, on day 4, 5, and 6, minadali ko na ito kasi gusto ko matapos. So natitira 11, 12, 13. So 11, 12, 13, tapos na ngayon yung Arafah, tapos na yung Musdalifah, concentrated na ngayon yung mga Hujjaj sa Mina. Yung 11, 12, 13 sa Mina na ito yung tinatawag na ayaw matashrik. So ang gagawin dito, yung sa 3 araw na yon, pare-parehas ang gagawin ng mga Hujjaj. Magmula, ang gagawin nila sa Mina, gagawa sila doon ng all Salah on time, shorten. All Salah on time, shorten. Tapos, pagdating na after ng Duhur time, pupunta sila sa Mina by group. Okay? Meron silang, babato sila ng 7 Aqaba. Yung maliit, Jamra al-Aqaba, Jamra al-Kubra, yung middle
Jamra, tsaka yung Big Jamra. Okay? So, 7 yan. 7 times 3 na bato, 21. 7 dito, 7 doon, tsaka 7 doon. Again, commemorating what Prophet Ibrahim in Ismail did. So, pupunta ka doon, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ilang madidinig mo sa buong lugar na yun. Yun ang team song. Walang tugtog-jak, walang ganun. Allahu Akbar. Praising Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Every pillars, babatayin mo ng 7 beses. Okay? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. 7. Hindi 6, hindi 8. 7. Where you get the stone, pwede mo mamili kayo sa lugar doon. Yung ibang, some of the mistaken practice ng mga Hujat, ano, sa ibang lugar, pumipili sila ng bato, doon lang daw sa mina. Kumisan, hinuhugasan pa nila yung bato, kasi baka daw naihan, lalagyan pa nila ng pabango, lalagyan pa sila magandang lalagyan. Puro lang, babatay mo nga sa itan, lalagyan mo pabango. Di ba? Pumili ka lang ng bato everywhere. Iingat ka lang. Then, make sure na every throw, you remember Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Then, after throw sa bawat pillars, you go, unang pillar, punta ka sa kaliwa, facing Kaaba, long supplication. Again, supplication ulit. Mahaba ko as long as you like. Punta ka sa isang lugar na maganda. No, walang tahimik dyan. Okay, pangalawa, doon ka sa kanan. Okay, pagkatapos mo bumato, facing Allah, remember Allah subhanahu wa ta'ala. Magdua ka rin, subhanallah. Yung 11, 12, 13, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, waskurullahu fi ayaman ma'duda. Ibig sabihin noon, and remember Allah during the appointed days. Ang appointed days, yung 11, 12, 13. Yan ang stoning of Jamarat. Ang tawag niya, stoning of Jamarat. It is an obligatory rituals of Hajj. Prescribed for everyone, every Hujjaj. Okay? Those are doing the pilgrimage. At yan, ang practice na yan is mentioned clearly sa sunnah ng Propeta Muhammad SAW. Kasi sabi doon, kuduan ni manasikakum. Tatanggapin lamang sa atin yung ating Hajj complete kung anong ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya itong Yom Tashriq, 11, 12, 13, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, they are the days of eating, the days of drinking, the days of remembering Allah subhanahu wa ta'ala, dikir. Okay? So pagkatapos niyan, okay, yung iba pwedeng pumunta ng tapusin yung Hajj after 2 days o iba naman 3 days. So pagkatapos mo yung natapos siya, 11, 12, gusto mo na bumalik sa Maka, uwi ka na, pwede kang bumalik sa Maka, huwag ka lang papaabot ng Maghrib sa Mina. Dapat you reach Makkah before the time of Maghrib. On the 12. Yung iba naman, kinukompleto nila hanggang 13. Okay? Then, doon sa mga galing sa labas, pagkatapos mo ng Hajj, going to Medina is not part of Hajj. This is a mistaken practice. Hindi part ng Hajj ang pagpunta sa Medina ng mga Hujjaj. Ginagamit lang nila yan to take the opportunity kasi nandito na rin sila. So, okay? So, yung makikita nyo ngayon dyan. Yan, no? Nakita nyo yung mga damit kanina, di ba naka-ihram? Ngayon nakasibilya na sila. Yan na. Release na sila. So, in 3 days, yan ang gagawin mo. Pupunta ka doon sa stone resembling Satan, babaturin mo siya. Ayan. Ayan, medyo may kaluwagan na kasi by by group na yan. Hindi ka mukha noon that day. Sabay-sabay. So, pabalik ka ngayon sa Maka, gagawa ka ngayon ng farewell tawaf. Walang pwedeng umalis sa Maka na Hujjaj na hindi gagawa ng farewell tawaf. Iikot ka ulit doon sa Maka, gumawa ka ng farewell tawaf. Okay? Sabi doon ng Propeta Muhammad, let no one of you live until the last rite of the house. Tawaf. Ngayon, yan lang gagawin natin. Pagkatapos niyan, at nagawa mo yan, ang panalangin ko, kung nagpa-practice kayo ng Hajj, may Allah subhanahu wa ta'ala
accept your heart, and may Allah subhanahu wa ta'ala grant us our reward for heart. At dahil hindi nga tayo mag-hats, okay, sa bahay lang tayo, so ang panalangin ko is may Allah subhanahu wa ta'ala accepted our dua sa ating bahay. So, alhamdulillah, my brothers and sisters, minadali ko na kasi baka ako ni matapos at hindi ko na binagyan ng question and answer. Ang panalangin ko lang sa ating lahat, kung ano man ang masakit na sinabi ko o mali na nadinig ninyo sa akin, ito ay dahil sa aking kahinaan ng isang tao. But Allah subhanahu wa ta'ala knows that I tried my best to impart a little knowledge na meron ako for His sake, for my love for every one of you. Dahil hindi ko alam kung lahat kayo makakapag-perform ng hats, particularly yung mga sisters. Dahil isa sa mga ng hats sa mga sisters is yung kailangan mo maharang. Kung hindi man kayo makapag-perform ng hats, a sincere intention will do. Kasi innamal amalu bil niyat. Sabi nga, Allah subhanahu wa ta'ala will reward each of us according to our intention. Kung inintend mo na gusto mo mag-hajj, but Allah subhanahu wa ta'ala did not make it happen for reasons only Allah knows. We are planning to worship Allah subhanahu wa ta'ala. But Allah subhanahu wa ta'ala is the best planner. Okay? Tandaan nyo, everything that happened is planned by Allah subhanahu wa ta'ala. Whether kung ang interpretasyon man natin, it is good for us or bad for us. But everything will end up good. Sige, yung number ko sa mga nagtatanong, pwede nyo kuhanin kay Abla Iman yung aking number. Kung tatanong kayo, nasa kanya din yung aking email. You can contact me by WhatsApp o Messenger. Pero tapusin ko lang. Every intention, kung maganda intention mo, Allah subhanahu wa ta'ala rewarded according to intention. Sabi nga kung hindi nasundan ang inyong intention o inyong pangarap, make sure that Allah subhanahu wa ta'ala make it happen because Allah has more better plans for each of us. Kung hindi man natin makuha dito, isa kabilang buhay. Ang huwag nyo nakakalimutan, mga kapatid ko, na nandito sa group na ito. Don't spare for the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. Kung nasa ang posisyon man tayo ngayon, hindi tayo sumusweldo, malaki tayo sa ating pamilya, meron tayong mga problema. I'm saying that hindi ko sinabing I'm a normal person. I have a lot of problem, but alhamdulillah, every day we survive. I survive, you survive. Huwag niyo nakakalimutan yung una, huwag niyong imimiss yung sala. Dahil ang unang katanungan sa libingan, sala. Sala. Huwag niyong imimiss ang sala in any situation you are, in any condition you are. Whether you are sick or healthy, whether you are in a plane or whatever, huwag niyong imimiss ang sala. Kasi ang unang katanungan sa libingan after yung 3 question, ano yung 3 question? Men Rabbuk, sinong iyong Panginoon? Madinok, anong iyong reliyon? Manabiyok, sinong iyong propeta? Ang sagot dyan, Islam, Propeta Muhammad, Allah ang Rabbuk. Ang next question, did you pray? Kaya meron tatanong isa, mga Muslim, believer, papasok sila ng impyerno. Ang tanong sa kanila, bakit ka papasok na impyerno? Ang sagot ng, pawailil musallin. Kami yung mga nagpabaya sa sala. Dahil ang paparusahan, mabigat na kaparusahan yung nagpapabaya sa sala. Meron nagsasala, akala mo parot, di ba? Ay sabi ng propeta sallam, bago siya namatay, as-sala, as-sala, as-sala. Bago maghiwalay ang kaluluwa ng propeta sallam, ang bili niya, as-sala, 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 as-sala. Huwag niyo kalimutan ng sala. Because sala is the manifestation of your belief in Allah subhanahu wa ta'ala nung sinabi mong asyhadu anna la ilaha illallah.
Yun ang testigo na you believe in Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sala is communication between you and Allah subhanahu wa ta'ala. Our communication with Him. We are given 24 hours a day ng Allah subhanahu wa ta'ala. So every obligatory sala, you multiply mo, let's say 10 na, 10 minutes, every obligatory sala. 5 times 10, 50 minutes, hindi hour, 50 minutes. So meron ka pa natitira 23 hours and 10 minutes. Siya mo ginamit. At ang hiningi lang sa yung sala, less than 1 hour. Kaya huwag niyong kalimutan ng sala. Pangalawa, actually, first and foremost, huwag kayong lalabas sa tawhid. Pag lumabas ka ng tawhid, shirk. At lahat ng kasalanan na gawa ng tao, gawa ng Muslim, dahil wala namang Muslim na perpekto. Lahat tayo makasalanan. We are daif, mahina. Nagkakasala din tayo. Pero yung the best na nagkakasala, yung humingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala, recognizing His tawhid. Walang shirk. So, pwedeng patawarin yun ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yung mga kasalanan na yun, kahit nakapatay ka o whatever. Huwag ka lang gagawa ng shirk. Yung pagtatambal sa Kanya, na naniwala ka na ang Diyos ko ay may anak, Diyos Espiritu Santo, Diyos anak, Diyos Espiritu Santo. Huwag mo pa paniwalaan yan. Walang kapatawaran doon. Whatever you are, kahit ilang sujud ang ginawa mo. Kapag ka nagsujud ka, pero nasa isip mo, ang Diyos ay mayroong anak, mayroong siyang partner, walang kapatawaran doon. Yun ang iniwan sa ating turo sa hat na Prophet Ibrahim. Shun away with those idols. So dito, how you perform shirk? Mama, nanonood ka ng basketball sa kalalakihan. Last 2 minutes, tumawag ang adan. Mamaya na yung adan, mamaya na yung sala. Last 2 minutes na nga lang eh. Sa kababaihan, nanonood ng ABS-CBN. Parokya ni, pinapanood niyo, anong mga soap opera ngayon. Last 2 minutes na mamaya na lang, mamamatay na si ganito, o magkikita na sila, magbabalikan na sila. Shirk yan. Shirk. Maano pa kung hindi ka nagsasala? Yung sabi, Muslim ka, nakadami ka, nakabaya ka, mayroon kang nikab ka, nakatarha ka, tapos hindi ka nagsasala. Mahiya ka sa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala is giving us life every day. Kanina, binigyan ulit tayo ng buhay. Patunay na pabor ng Allah subhanahu wa ta'ala, binuhay ulit niya tayo kanina. Why? Binigyan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng chance to worship, to know Him alone again today, to gain rewards again today. Today is Friday. Worship Him. Remember Him para matagdagan yung good deeds. Para pagdating mo sa libingan, ang dala-dala mong good deeds, which will turn to a beautiful companion sa libingan, maganda. Hindi yung Muslim ka by dress, Muslim ka by appearance, and then you are not praying sa Allah. Mahiya tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa mga kababayan, don't show your aura. Again, excuse my language, my reminder. I do it for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala because I love you. Gusto ko, makikita ko sa paraiso, kayo din na nakikinig sa akin. Di ba? Alhamdulillah. Maganda ang paraiso sa pinapangako lang Allah subhanahu wa ta'ala. Mahirap. Brothers and sisters, ang ganito na lang sabihin ko, it is between you and Allah subhanahu wa ta'ala. So subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wastaghfiruka wa atubu ilaik. Maasalaama mga kapatid. Don't forget to include me in your prayers. By the way, sa mga nagtatanong, yung batang nag-recite kanina, apo ni Ablaiman, apo ko rin yun. Kasi si Ablaiman, ako yung asawa ni Ablaiman. Alhamdulillah. Sa mga hindi nakakaalam. Tayo, sa kalakayan, maasalaama.